Yes guys, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. This is Mr. KGB Crypto. Sunday na ngayon guys, December 31. Ngayon ang huling araw ng 2023. Yung goal nyo, yung goal nyo, set nyo na ngayon pa lang para yung 2024 maganda yung pasok. Dapat lahat ng gagawin mo sa January, connected sa goal mo. Yung gagawin mo ng February, connected sa goal mo. March, April, May hanggang matapos mo yung taon, dapat connected dun sa goal mo. Ano ba yung goal mo? Nasa sa'yo yan. Bahala ka kung anong goal mo. Goal mo maging dancer, singer, artist, video editor, influencer, vlogger. Dapat lahat ng ginagawa mo connected dun sa goal mo na yon. Yun lang ang sikreto para yumaman guys. Wala nang iba or para maging masaya. Actually marami pa akong pwedeng may share sa inyo kahit papano. May mga nalalaman naman tayo. Siyempre negosyante tayo for the past how many years na, since 2009. So negosyante na tayo since 2009 at marami naman tayong na-handle na tao. So kahit papano nakapagbigay tayo ng idea. So by the way, ano muna natin yung ritual? Stake muna natin. Stake muna natin itong 34. May nagtanong bakit ko daw tinanggal sa AXS Katana. Linipat guys natin sa RON para matry din natin yung RON staking. Mamaya i-search natin o check natin. Alam ko mayroong pumatak eh. Parang 7, 8, ano ata yun? 7 RON. So, baka next year ililipat ko ulit. Kasi mataas yung commission dun sa YGG. So meron na tayo guys, 35744. Ito yung latest update natin bago magsara ang taon. Meron tayong 35744. So kung i-check natin, bumaba ang AXS guys ha. So bumaba siya. Bumaba, ayan, 500. So, malaki yung binaba niya. So, 18 pa rin. Okay. So ayun, check natin itong RON. Sa RON naman, kasi wala tayo sa Katana eh. Pero baka bumalik ako dun. Depende, tingnan natin. Medyo busy lang eh. Hindi ko makompute kung paano yung mga yun. So meron tayo ditong 7 tawag dito 7 RON. Kaya hindi ko muna siguro ito i-claim. Hayaan ko lang siya. Then ano pa ba? Yun lang ang mga kaganapan ngayon sa atin. Wala namang masyadong ganap. So basta guys, kahit ano man pasukin yung business or kahit ano man ang path na gusto nyo sa buhay nyo, dapat connected nga yung goal mo. So depende yan, nasa sayo. Kung halimbawa magre-real estate ka, nasa sayo yan eh. Marami naman pwedeng advice. Kunyari sa akin, kasi nasa build and sell ako, sa real estate kasi maraming kailangan gagawin dyan eh. Achievement, yung mga achievement mo sa investment mo dapat sa real estate, iniisip mo yan. Kasi hindi ka lang basta-basta bibili dapat ng properties. So kung yung binili mo ba na properties na yan o yung linagay mong pera dyan, payayamanin ka ba yan na pwede mo siyang ipamana, di ba? Tapos bakit ka bumili ng property na yan? For your retirement planning ba yan? Or para ba sa cash flow purposes ba yan? So bakit ka ba nag-invest sa property? Pwede ba yan? Kumbaga yun naman ang dahilan kadalasan. So pwede bang pwedeng ibenta, yun sasabihin ng iba. Pwedeng paupahan o i-lease o parang Airbnb. Dahil syempre ang sagot doon guys, bakit property? Para dahil yung pera mo hindi lumiit yung value kaysa sa nasa bangko lang. Kasi pag nasa bank lang syempre yung value nun mas maliit. Kaya yun yung, pero syempre pag bibili ka ng property guys, ulitin ko ha, ang property kasi 100,000 yan, 100,000, milyon. Lagi nyong isipin, isang maling desisyon lang sa pagbili ng property, ubos ang pinag-ipunan mo na kung hindi ka magtatanong sa expert. Lalo na yung mga nagpo-post online, ganito ganyan, tapos nabili, wala naman titulo. Tapos yung
pangalan nung titulo na pinagbilhan mo, patay na yung mga may-ari. Tapos napunta sa mga kapatid na ang dami nila magkakapatid. Tapos yung iba nasa ibang bansa. Nakong hirap nun, guys. Tapos naglabas ka na ng pera. Kaya ingat din kayo doon. Pero syempre, the best pa rin na ano sa property. Marami kasing field or businesses idea. Ang masishare ko lang sa inyo, kung bibili kayo or papasok kayo sa isang business, dapat yung pera nyo nasa-segregate nyo siya or nasa-separate nyo siya sa iba-ibang category. So, kung ako tatanungin nyo, pinaka the best pa rin na business talaga, na pang-massive talaga. Siyempre, muna sa sarili mo, mag-invest sa sarili mo para matuto ka. And dapat yung papasukin mong negosyo, yung may tipong 100x yung doble. Kunyari, naglabas ka ng 1 million, alam mo na yung business na yon magwa 100 million 5 to 10 years from now. 'Di ba? So, ganun siya. Marami naman maraming business na kagaya niyang nasa benta talaga, nasa selling, nasa benta. Kaya yung iba diyan na nahihiya pa magbenta. Kahit nang nag-iempleyado ka, malamang yung boss mo nagbebenta yan, guys. Benta talaga, nandun sa sales talaga ang totoong pera. So, ayun, ang dami ko na naman sinabi sa inyo. Ayun, mga nag-share lang tayo kahit papaano. Tsaka, ang totoong yaman nasa peace of mind talaga. Peace of mind. Kailangan, at saka dapat nga yan, marami kasi yan tinatawag yan na balance dapat yan. Yung spiritual, yung relationship, yung relational, yung relation, tapos yung mental. Ano yan dapat yung mga aspeto na yan magkakasama. Spiritual, ulitin natin spiritual, yung relationship, relational, mental, physical, at saka yung financial. So pag wala ka yan, mas aburido ka balagi. Hindi kasi pwedeng hindi yun pantay-pantay Pag kunyari, halimbawa yung masyado kang tawag dito, nawawala ako, ang dami ko kasi iniisip. Sorry. Kunyari, ang kahinaan ng mental health maaring makapekto yan sa yung financial. So kung yung mga ganong aspeto, yung may problema ka sa mental, maaaring makakapekto yan sa financial aspect. Halimbawa, kung mayroon kang problema sa mental health tulad ng depression o anxiety, nagkaganyan ako. Na ang ininom ko pa nga dati, Menilat at saka Ribotril. Imagine niyo yun, guys. Kasi dumating sa time sa akin na hindi ako nakakatulog. Wala naman akong basta kasi since 2009 pa kasi nagbi-business na ako, talagang sanay ako magpuyat. So, hindi na ko correct yung sleep pattern ko. So, nagkaroon ako ng chance na may nagsabi sa akin na, kasi dami kong doktor iba-iba, magpaano na daw ako sa psychiatrist. So, ipaayos ko daw yung sleep pattern. Ngayon, nung nagpa-check ako sa psychiatrist, ang na-find sa akin, sa findings depression. So, anxiety. Parang ganun. Hindi lang naman ako makatulog kasi nga ang tagal ko nang ginagawa na paiba-iba yung tulog. So, minsan kasi pag may galawan sa Forex, malakas galawan, time na yun ng tulog ko, nasisira. So, yung sleep pattern nasisira. Pinakorek ko nga. Ang finding sa akin ng psychiatrist, anxiety. Kaya, naggamot ako. So, by the way, dapat nga pantay. Hindi lang basta, ulitin natin yung 5, spiritual, relational, ano pa ba yun? Mental, financial, at saka physical. Siyempre, kailangan yan. Pag kulang ka dyan or sobra ka sa isa, imbalance yung mangyayari sa'yo. So, kung may problema ka sa mental, yung physical mo, apektado yan. So, magkakaroon ka ng depression, anxiety, na pwede kang mahirapan mag-focus sa trabaho. Magpasya tungkol sa mga financial, di ba? O magkaroon ng motivational na, kumbaga, pag, ano bang tawag dito? Pamamahala o sa iyong finance. Yung paghawak mo ng pera. So, ang solusyon dyan, guys, syempre, sa relational na yan, kung halimbawa may problema ka sa mental,
dapat humingi ka ng suporta mula sa mga kaibigan o pamilya. Sila ang maaaring magbigay sa'yo ng encouragement dyan, syempre. Para, yan, alam mo yun, yung mga magbigay sa'yo ng advice, di ba? Tapos, makakatulong din sa physical na kung may problema ka sa mental, di ba? Kailangan meron ka rin physical activity, syempre. May ehersisyo ka o dapat yung kinakain mo na masustansya, syempre, makakabuti yung para mapabuti yung ano mo, yung mental state mo. At saka para magbigay ng linaw yan sa pagko-compute mo ng financial, di ba? Siyempre yun, makatulong din yan yung ano, yung kung may problema ka sa mental, yung spiritual naman. So dapat meron kang meditation, mga ganon. Sa mga may religion dyan, mag-pray ka, manalangin, di ba? So ayun yung kung may problema ka sa mental. Hindi kasi pwedeng okay ka sa spiritual pero may problema ka sa mental, iba-iba eh. So ano pa ba ano pa ba ngayon? Physical, kung may problema ka naman sa physical, maapektuhan naman syempre yung mental mo. So kung may problema ka na kagaya niyan, yung hindi ka nag-exercise, laptop ka lang laptop, yung diet mo hindi healthy, so wala kang energy level, syempre yung mood mo iba, di ba? Kaya ang solusyon dyan, syempre kung mag-invest ka sa health mo, syempre mga product, mga supplement, mag-enroll ka sa gym, mga ganun, kumain ka ng nutrition, tapos magsagawa ka ng mga physical activities kasama yung pamilya mo, kaibigan, suportahan, parang ganun. So ano pa ba yung pangatlo dun? Financial ba yun? Financial aspect naman, pag mahina, maaaring maapektuhan yung mga relasyon mo. Halimbawa kung may financial stress ka, yung wala kang pera, magdudulot talaga yan ng tension sa mga relasyon o pati sa yung mga financial responsibilities. Kunyari magulang ka, di ba? So ang solusyon diyan, masusolusyonan yan kung mataas yung mental mo. So mapag-aaralan mo ngayon yung stress management technique na tinatawag para magkaroon ka na peace of mind, syempre. At para maging effective yung pag-solve mo ng mga financial. Basta ganun. At makakatulong din yan kung mahina yung financial aspect mo. Makakatulong din yan ng spiritual, syempre. So magbigay ng yung parang inner peace na magbibigay sa'yo ng para maharap mo yung mga financial challenges ba. So kung mahina naman yung parang relational aspect, maaaring maapektuhan din yan yung spiritual. Parang kailangan kasi mag-balance to, guys, yung sinabi ko kanina, dapat balance yan. So sa mga negosyante or bilang tao, at pag na-perfect mo to, guys, wala ka nang hahanapin pa ma-perfect mo yung 5 na yan. Kaya halimbawa na lang kung mahina yung relasyonan mo, kung may hamon sa mga relasyon nyo, nag-iwalay kayo mag-asawa, nagkaroon kayo ng problema sa mga anak, kung ano man, talagang maaari magdulot yan ng pangungulila, kawalan ng suporta, mga ganyan na nakakaapekto sa spiritual. So ang solusyon diyan, yung makakatulong diyan syempre yung mental natin behavior, magamit ng behavioral technique na tinatawag. So para mabago yung mga negative na pananaw, so di ba, para mapalakas yung emotional resilience. Magkaroon ka rin syempre ng regular exercise, ganun, para mabago yung mood mo. Ano pa ba? Yung kumpiyansa mo, mga ganun. So ayun lang, guys, ang daming ano pa ba yung isa, yung nalimutan ko na isa, yung spiritual. Kung mahina naman spiritual mo, syempre maapektuhan din yung mental niyan. Kaya halimbawa kung meron kang spiritual crisis, yung payaman ka lang ng payaman, di ka naman sa Panginoon, syempre parang kawalan ng yun yung purpose, maaari magdulot ng kalumbayan o anxiety din, syempre. So kasi sa kanya naman lahat yan galing, guys, sa dapat mataas yung spiritual mo. So
dapat yung mga sinasamahan mo tao, connected din dun sa at least may takot sa Diyos, or alam mo yun, yung mga decision making mas basta pag may takot sa Diyos, mas masarap samahan yun. Ano pa ba? Ang solusyon dun, syempre, yun nga, magkaroon ka ng mga tao na may paniniwala sa Diyos, makakasama mo, or mag-invest ka ng, alam mo, workshop para makatulong sa spiritual enlightenment mo. Marami naman yan. So, ayun lang guys. Medyo, yun yung 5 na dapat perfecto ang aspekto natin sa buhay. Spiritual, relational, mental, physical, at saka financial. So, ang dami ko na naman sinabi. Parang, dapat ko ba sabihin yun? So, ayun lang. Ating pangyayari ng mga aspeto ng buhay. So, dapat ulitin natin connected dapat yung goal mo sa mga ginagawa mo ngayon. Baguhin na natin yung mga nakagis na natin. Tayo naman ang magkukonvince sa sarili natin, hindi kung sino man. Tayo pa rin yun. Kaya, kailan ka ba kikilos, diba? Lalo na ngayon, nandyan na lahat online. Nandyan na lahat. Kumbaga, sipag mo na lang. Huwag ka mag-invest sa mga taong walang pakinabang. I mean, wala namang naitutulong sa'yo. Sayang oras ng buhay dun. Kumputin mo kung ilang araw ka lang mabubuhay. Di ba? Tinan mo halimbawa, ang sabi ngayon, ang Filipino age daw 68. 68 yung Pilipino. So, kung halimbawa, nasa 40 ka na ngayon. Sabihin mo na ng mga sabihin natin 40 ka na. Minus 40. Sorry. 68 minus 40. So, meron ka na lang 28 years. Times mo sa 365 days. Ulitin nga natin. 68 minus 40. Naglolo ko yung keyboard ko. Okay. Times mo sa 365 years. So, meron ka lang 10,000 guys. 10,000 days ka na lang mabubuhay. Ang malupit niyan, matutulog ka pa, babiyahe ka pa, kung empleyado ka, halos 8 hours lang, di ba? 8 hours lang ng per day, or 16 hours, yun lang yung gising ka. So, kaya importante talaga, lalo sa mga negosyante, yung oras. Huwag mong sasayangin yung mga oras mo sa mga bagay na wala namang nakakatulong sa pag-grow mo bilang isang tao, or ma-perfect mo yung sinabi ko kanina. So, ayun lang. Napakwento na naman si Mr. KGB Crypto. Actually, hindi na yung crypto Parang ibang level na na yun By the way, at tatry ko paunti-unti magbigay ng mga idea. So, ayun. By the way, ang market cap ngayon ng Bitcoin or ng cryptocurrency nasa 96,000. At ang tumaas ngayong araw, syempre sa internet, nakabili tayo dyan, nag times 2 na yung pera natin dito. So, internet, computer. Si Bitcoin Cash. Okay. Si Bitcoin Cash, meron pa. So, katabi ko sa meron kasing Jeep dati na Bitcoin Cash yung nakalagay sa Pilipinas. So, ayun, basta. Ayoko naman sabihin, baka mamaya may-ari kasi noon na nandito lang sa Pilipinas. Sa ORD, syempre ito, maganda rin yan, imbesan. Pero syempre guys, ulitin natin, pera nyo yan, aralin nyo yan, kasi pera nyo yan. Huwag nyo iasa sa akin, kasi hindi naman ako financial advisor. Mahirap mang-convince, kasi syempre pera nyo yan. At hindi po tayo lisensyado para mag-advise. So, ayun lang. Basta tuloy-tuloy na staking natin. And salamat sa mga sumusuporta sa ating channel. And tuloy-tuloy tayo sa ating pag-stake araw-araw. So, see you again tomorrow. Ano ba bukas? Baka hindi ako makapag bukas kasi medyo busy ako ng gabi. Tingnan natin kung paano ako baka umaga na ako makapag-vlog. So, thank you so much again sa inyo. This is Mr. KGB Crypto, ang ating update. Ito, nasa 35774 na tayo. Thank you so much again sa inyo, and Happy New Year's guys sa inyong lahat. Happy New Year and God bless. Sana matupad nyo na yung mga pangarap nyo.
ngayong 2024. Thank you so much. Bye-bye.